Totoo po yun. Talagang marami kaming umiyak dahil doon sa result sa interim release appeal ni Tatay Digong sa ICC. Pero hindi kami umiyak dahil sa tingin nyo na natalo kami tapos nanalo kayo. Hindi po yun yung rason. Ang rason kung bakit kami nalungkot at umiyak dahil sa pagtatraidor nyo sa isang taong minsan binigay niya buong buhay niya para sa ating bansa, para sa ating bayan, para sa mamamayang Pilipino. Nagserbisyo ng tapat, binigay buong buhay niya at naramdaman niya ng buong sambayanan. At kahit sino yung tanungin nyo, ganon din yung isasagot sa inyo. Na para bang sobrang baba ng tingin ng mga puting itong mabaho naman ng kilikili. Tapos sobrang bilib nyo, tinaydor nyo ang isang taong nagmahal sa ating bansa. Diba? Isang matanda na isang taon na doon, inosente pa to siya ha. Tapos dyan hindi binigyan ng interim release. Imagine, nanalo. Do you think kung hindi yan, kung masamang tao yan si Tatay Digong, mananalo pa kaya yan sa Davao? Pag-isipan nyo ba yan? Diba? For 8 months siyang nandoon sa Hague. 8 months din yung walang absent ang mga tao na nandyan. Buong mundo, buong mga Pilipino na nanawagan, bring him home. Di ba? Kakaloko kasi yan sila, yung ICC, sa totoo lang. Yun nga, kung hindi nga yan sa sinabi ko nga sa last video ko, kung hindi yan sila bobo, bayaran yan sila. Panoorin ho itong video ni isa sa paborito kong lawyer, Attorney Mike Operario. Napakagaling talaga ito na lawyer. Lawyer pa, may takot pa sa Panginoon. Idol po kita, sir. Panoorin ho natin yung view niya. Dumating sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Hague at ito nga yung pagkakadeny ng kanyang application for interim release. And ang tanong ng marami dyan, ano na ngayon ang mangyayari sa ating bansa at bakit natin na-predict siguro kung na-i-deny ang interim release na ito. Magandang umaga po sa inyo. Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-uusapan natin yan ngayong umaga. Mga ilang araw pa lang pagkatapos maaresto ni Rodrigo Duterte, naglabas na po ako ng video na sinasabi ko sa inyo na medyo malabo na mapagbigyan ang interim release ng ating Pangulo. Hindi sa dahil yun ang aking pinapangarap, ang nais ko ay ma-release din siya. Pero history is working against Rodrigo Duterte and the interest ng ICC ang kalaban natin dito. Bakit ko sinabi yan? Well, sa kasaysayan po ng ICC, hindi pa sila nag-grant ng interim release sa mga akusado ng crime against humanity. At dahil dyan, parang napakaliit ng tsansa o halos walang tsansa na mapagbigyan ng ating dating Pangulo. Ngayon, doon naman sa interes ng ICC, bakit mas interesado sila na nakakulong si Rodrigo Duterte sa kanila? Well, as you know, wala nang ibang kasong nakabinbin ngayon sa ICC. Si Rodrigo Duterte is their only reason for existence at the moment. Nag-issue sila ng mga warrant noon against Netanyahu ng Israel, na Vladimir Putin of Russia, pero hindi naman nila ma-implement yung mga warrant of arrest na yan precisely because wala naman silang mga agreement with these countries. Israel and Russia did not sign the Rome Statute at ganoon din ang Estados Unidos. Tayo, dati tayong pumirma pero binawi ni Rodrigo Duterte yung ating signature dyan at hanggang ngayon ay hindi pa naman tayo pumipirmang muli doon sa Rome Statute. Now, tayo lamang ang isa doon sa mga bansa sa kasalukuyan, tayo lamang ang merong national, kagaya ni Rodrigo Duterte na isang Pilipino na nakakulong sa Hague
bagamat hindi na tayo miyembro ng ICC. Wala na Yan yung napakasakit doon. He is the only one ngayon. Sino pang mga ibang lahi dyan na binigay mo sa ibang lahi? Di ba traidor yun? Yun yung nakakaiyak. silang ibang nililitis. Kung mawawala pa si Rodrigo Duterte dyan, wala nang saysay ang kanilang existence. As a matter of fact, last year, when they were defending their budget, before the party states, yung mga nagsipirma dyan sa Rome Statute, kinu-question na sila noon at binawasan na nga yung budget nila dahil wala namang nililitis sa kanila eh. So, kung nandyan pa si Rodrigo Duterte, and I think what the Rome Statute will do here is they will convict Rodrigo Duterte because this will be consistent with their expansionist, your globalist agenda ng mga bansa na yan dito sa Europa. Na ito ang unang pagkakataon, it will set a precedent na kung saan ang ICC na a foreign court will be able to intervene sa affairs ng isang bansa, the sovereign affairs of an independent country ay pwedeng pakialaman ng ICC, which was never the intention of the law. As a matter of fact, before the creation of the ICC, yung mga international tribunal were created through United Nations resolutions, and it pertains particularly to war crimes, yung mga nagaganap na mga abuso sa panahon ng giyera. At after World War II, there was a international criminal court that was created for that, to try yung crimes against humanity or war crimes. Pagkatapos noon, the war in Serbia, in Yugoslavia. At dito rin nilitis ang ilang mga personalities, but those were created specifically for that purpose. The ICC ay kauna-unahan na criminal tribunal which was created permanently to try crimes against humanity. But itong naganap na ito sa Pilipinas is more of a domestic issue dahil it involves implementation of a domestic policy. Ang problema natin noon ay droga, at ito ang nangyari. Although it is categorized as war on drugs, it is not actually a war in the traditional sense na mayroong digmaang naganap. Ito lang ay denomination na ibinigay ng mga periodista, ng mga makakaliwa, ng mga dilaw at pink dito sa kampanya na ito. It's a war on drugs, but it is not openly and declared as such as a domestic policy. It is just but an strict implementation of the desire of the national government at that time sa pamumuno ni Rodrigo Duterte na alisin ang droga sa ating sistema, pati na sa ating politika. And he has to pay for this today. And I think this is the reason why Rodrigo Duterte is in The Hague. It's not about crime against humanity. Pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Sobrang nakakaloko talaga. Yun nga, I'm not against human rights. Pero ang problema kasi, yung human rights ginamit nitong mga opposition, ginawa nila ito para to drag, para ma-wipe out yung kalaban nila. At ito namang ICC, mga ugok din, either nagpagamit din. Kaya nakakatawa, nakakaloko sa Pilipino na yung hero mo, yung presidente mo, ganun ang ginawa nila. Ang nakakaloko pa talaga dito is kapwa mo pang Pilipino ang nagbigay. My goodness. Sobrang nakakahiya talaga kayo, yung katraidoran nyo. Totoo lang. At a crime like this, we should have been domestic in the first place. Kung may kapananagutan man si Rodrigo Duterte dyan, ay dapat dito siya kinasuhan sa Pilipinas. Tama. Dapat sa Pilipinas. Our Supreme Court is functioning well. Diba? Kaya nga pinatawag nyo si Roque from Hague
Gusto niyong pauwiin kasi gusto niyong litisin. Tapos itong presidenteng maraming nagawa sa Pilipinas, nagtanggal sa laglag bala, nagpalinis sa Manila Bay na sobrang baho yun dyan, nagrehab sa Boracay, nagtanggal doon sa mga laglag bala. Sa daming nagawa ni Digong, tapos ito yung isinukli nyo. Buong buhay niya binigay niya sa gobyerno, sa ating bayan, pagserbisyo sa mamamayang Pilipino. Hayaan siyang managot dito sa batas ng Pilipinas. Tama, kung may kasalanan, kung meron man siyang nilabag, dito siya sa ating bansa lilitisin. Pero bakit hindi ini-entertain ng ating Supreme Court? Bakit? Kasi yung Supreme Court natin, sa ligang batas natin, alam nila ano ang nangyayari. Kasi lahat ng ginagawa ni Digong ay legal. Katulad na lamang ng pagbigay ng instruction ng mga pulis. Hindi naman siya nagbigay na patayin nyo yan lahat ng mga addict, mga drug lords. Wala namang sinabi si Tatay Digong. Sabi lang niya, hulihin nyo yung mga kriminal. Pag naalanganin yung buhay nyo, dyan na kayo. Patayin nyo yung, kung maunahan kayo, unahan nyo na. Napakasimpleng instruction yun. Meron bang nilabag si Digong? Wala. Kaya nga doon nila. Kaya nga bilib na bilib sila sa ICC. Itong mga oplok na to, di ba? Di nga yan bilib sa amo nilang bangag. Kaya dinala nila doon sa ICC. Pero bakit natin siya dadalhin doon sa ibang bansa? It is not about the law. It is about politics. Politika ang dahilan kung bakit si Rodrigo Duterte ay nasa Hague. At ang malungkot na katotohanan yan, lagi ko nang sinasabi sa inyo, bagamat masakit man sa puso ko ito, ako sa tingin ko talaga, nung inilipad si Rodrigo Duterte mula sa Villamor sa pamamagitan nitong si General Torre, sa puso ng ating dating Pangulo, alam niya na baka ito na ang huling sandali na siya ay tatapak sa ating bansa. At sa kanyang pagbabalik dito sa ating bansa, malamang ay hindi na siya ang buhay na Rodrigo Duterte ang ating hinihintay. Pero lagi kong sinasabi sa nagaganap dito sa ating bayan, akala nitong administrasyon natin ito disfavors them. No, it does not. They are repeating history all over again. Makikita natin ang pagkakawangis nito sa nagaganap ng kasaysayan. Sa 2026, it is exactly 40 years pagkatapos na matanggal si Ferdinand Marcos. Sa Biblia, 40 is very significant. Ang mga Israelites, they wandered around the desert. Nagpaikot-ikot sila sa ilang sa loob ng 40 taon bago nila natagpuan ang lupang pangako nang dahil sa kanilang pagsuway sa ating Panginoon. Tayo, natagpuan na natin noon ang promeso, ang pangako ng isang makatwirang lipunan sa pamamagitan ng EDSA Revolution. Pero sinayang natin ang pagkakataon na yan, and we had to waste 40 years bago natin makamtan ang demokrasya na yan uli. At sa aking palagay, ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, naintindihan niya ito, naunawaan niya ito, at tinanggap niya ang responsibilidad para dito. Pero ang kasaysayan, noong 1986 up to probably 2026, makikita niyo ang pagkakawangis ay halos pareho. Umiinit ang usapin ngayon tungkol sa mga kontrobersiyang pinapasok ng ating Pangulo. Recently, meron yung mga bagong lumabas about this audio about apparently parang kaboses niya yung nandun sa it's like a sadomasochism sexual practice. May kapareho yan nung panahon ni Ferdinand Marcos, yung kay Dobby Beams nung panahon niya, yung issue ng korupsyon, yung issue ng droga ay bago, ano? Pero ang pagkakawangis nito sa 1986 up to the present ay that Marcos ang nakaupo.
Si Ninoy noon ay galing sa exile, ngayon si Rodrigo Duterte ay nasa Hague. Babae ang pumalit kay Ferdinand Marcos at mukhang babae rin ang papalit kay Bongbong Marcos. Tama. At ang lahat ng ito na nagaganap sa kasalukuyan ay kagaya noong 1986, hindi ito inilagay sa kamay ng mga politiko. Ito inilagay sa kamay ng mga mamamayan. Rodrigo Duterte, I think, has done his part to restore democracy. Binalik niya ang katinuan o semblance ng katinuan sa ating lipunan. At ang natitira, tayo naman ang gagawa. At kinatawagan ng bawat isa na makilahok, makialam, pero patuloy na mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po, Attorney Mike Operario. Nakalakpak pa. Napakagaling talaga itong lawyer na ito. Lawyer na may takot pa sa Panginoon. Wow. Amazing. Yun nga. Bago ko yun, parang nice idea yun na parang bumalik nga sa dati. Na pagkatapos ni Marcos Sr., babae yung pumalit. Talagang may punto din. And I do believe na mangyayari yan. So yun nga, magpakatatag po tayo. Totoo po yung sinabi ni attorney na baka hindi na nga makabalik si Tatay Digong. But as I told you din na nagawa na din lahat ng dapat gawin ni Tatay Digong. He's done his part. Nagawa na din niya lahat na gusto niyang gawin, na maging masaya sa buhay niya. Nagawa na niya. Sa tanda niyang yan, so alam na niya. So wala na siyang pinagsisihan. Yun nga lang, tayo yung naaawa kasi nga isang matanda, nag-iisa, di ba? Kasi tayo mga Pilipino, we are oriented, family oriented kasi tayo eh. Malaki yung respeto natin sa ating mga magulang, lalong-lalo na sa mga lola, lolo natin. Kaya nasasaktan tayong nakita natin yung isang matanda, nakaugod-ugod na yung maglakad. Siya lang mag-isa doon sa kulungan. Napakasakit at yun yung kaya tayo umiyak. Hindi dahil panalo itong mga uplok na mga trolls. Wala kaming pakialam sa inyo. Sa totoo lang. Yeah, yun yung totoo. At yun nga, again, for with God, nothing is impossible man din. I know na siguro mayroon ding plano ang Panginoon why Tatay Digong is andun pa rin. Hindi tayo mawala ng pag-asa. Kasi hindi naman tayo ang may control sa lahat. We have our Creator, Panginoon. So we're hoping na time will come. Sana ang unang-una talaga na sana matulungan itong bansa natin. Kasi nakakaawa na talaga. Grabing nakawan, korupsyon. Ang problema kasi dyan kung babagsak yung ekonomiya natin. Yung PhilHealth natin, walang pera na, walang pundo na, ano ang mangyayari sa taong bayan? Pag magkasakit, lalo ng pag magkasakit, saan kukuha ng pangbayad? Di ba? Yun. Hay, nako. Maraming salamat po sa ating mga kaperlas. At maraming salamat din sa ating Facebook, mga followers natin sa Facebook. Maraming salamat po. God bless. Ingat po tayo lagi.